Sa kalagayan ng sanlibutan, maitatanong mo, may lunas pa ba sa mas lumalala at kalunos-lunos na mga pandemya? Nasaan ang Diyos sa mga panahon ng ganitong kabagabagan? Ano ang kawakasang naghihintay sa sanlibutan, lalo na sa iyong buhay? Paano mo lalapitan ang doktor na may mabisang lunas sa mga salot at mga nakamamatay na karamdaman? Pakinggan ang mga hindi mapabulaan ng kasagutan sa pinagmulan at kawakasan ng mga mapamuksang pandemya sa sanlibutan, kasama si Pastor Levi Barizo Perdon, Family at Communication Director ng Southern Luzon Mission. Isang magandang araw muli na pinagpala ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo'y muling magkakasama-sama sa panibagong pag-aaral. Amin pong nais na idalangin na kayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy sa ating panibagong pag-aaral, tayo muna ay lumapit muli sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sapagkat muli ay kami iyong pinagkalooban ng pagkakataon upang makapag-aral at upang malaman namin ang mga bagay na napakahalaga upang aming malabanan ang mga pandemya at ang mga suliranin sa sanlibutan ito. Salamat sapagkat ikaw ay aming Diyos, Diyos na nagpapahayag ng mga bagay na kinakailangang aming malaman upang kami ay maiiwas mo sa mga suliranin, magkaroon kami ng kapayapaan at ng kasaganaan ng buhay. O Amang Banal, iyo po nawang ipagpatawad ang aming pagkukulang at pagkakasala at iyo po nawang patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin, ang aming pong mga kaibigan na ito na nanunood at nakikinig sa palatuntunan ito. Patuloy nawang sila'y pagpalain ang kalusugan, kalakasan, at patuloy na tulungan na malampasan kung anumang mga pagsubok ang dinaraanan sa buhay sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ating pong napag-aralan kagabi ang patungkol sa pandemya at kagaya po ng aking sinabi, pag-aaralan natin ngayon ay ang pinakamapangwasak na pandemya. Ito ang kauna-unahan at pinakamatagal na pandemya. Yung ating napag-aralan, ang pinakamaraming napatay ay aabot ng mga 200 million. Subalit itong pinakamapangwasak na pandemyang ito ay kakaiba. At yan po ay masusumpungan natin sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa Biblia, kapag binasa po ninyo sa Henesis Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 4, ay inyo pong makikita na ang wika rito ay ganito. Ang ahas nga ay higit na tusok kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. O mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain, ni huwag ninyong hihipuin ang punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ang pagkakilala ng mabuti at masama sapagkat kayo'y mamamatay. Subalit ang sabi ng ahas, tunay, tiyak, hindi kayo mamamatay. Subalit nang ito'y paniwalaan ng tao, pumasok ang kamatayan sa sanglibutan at ang sabi ni San Pablo sa Roma 5:12 ay ganito, mga minamahal. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan na dahilan sa kasalanan, tayong lahat ay nangamamatay.
napakalawak na tunay ng nagawa ng kasalanan. At alam po ba ninyo, ang pandemyang ito ay sobrang napakalala na kinailangan pati ang lumikha ng buhay ay mamatay. Alam po ba ninyo yon? Kapag kayo niyo pong binuksan ang inyong Biblia sa Hebreo 12:14, ay ganito po ang sinasabi. Napakahalaga na ito ay ating pag-aralan at ating pagmuni-muniing mabuti. Ang wika po, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siyan man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. Napakaliwanag ng sinasabi, mga minamahal, na sapagkat tayong lahat nangamamatay, kinailangan na yung author ng buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, makitulad sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay kanyang mailigtas at kanyang mapuksa yaong may kapangyarihan sa kamatayan, walang iba kung hindi ang dyablo. Alam po ninyo, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ayaw niyang tayo'y namamatay. Pero alam po ba ninyo, ang masakit sa Panginoon, kapag tayo'y namatayan, sinasabi natin, Panginoon, bakit mo siya kinuha? Pero ang talatang ito nagsasabi, ang dyablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa buhay, ang dyablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. At papaano po siyang nagkaroon ng kapangyarihan ito? Nang tayo ay magkasala, nang tayo ay kanyang madaya. Subalit ang tao ng lalangin ng Diyos, nilalang niya ito na may kakayahang mabuhay magpakailanman. Kapag atin pong tiningnan sa aklat ng Henesis sa Kapitulo 3, talatang 22 at 23 ay ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. So mga minamahal, ang wika, kung ang tao ay nakakain nung bunga ng punong kahoy ng buhay, kailanman hindi na siya mamamatay. Subalit siya ay mabubuhay sa kasalanan. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, sila ay ikwinarantin. Ito ang pinakamahabang quarantine na ginawa ng Panginoon. Sila ay pinalayas doon sa halamanan upang huwag makakain nung bunga ng punong kahoy ng buhay at huwag nang mamatay, subalit patuloy na gumagawa ng kasamaan. Alam po ninyo, napakarunong ng Diyos. Kung hinayaan ng Diyos ng tao'y makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, ano kaya ang buhay natin ngayon kapag ang tao ay gumagawa ng masama at walang sino mang makapigil sa kanya? Hindi po ba? Kaya sa karunungan at pag-ibig ng Diyos, sila ay pinaalis doon sa halaman ng Eden. Ito yung kanilang pinaka-quarantine. Subalit ang mabuting balita, mga minamahal, ang Diyos hindi nagpapabaya. Mayroon siyang panukala na tayo ay ibalik doon sa panahon na ang tao ay kanyang nilikha na may kakayahang mabuhay magpakailanman. Ang sabi po dito sa aklat ng Apokalipsis, nais kong basahin natin itong sama-sama. Apokalipsis 21:3 at 4. Ang wika po ay ganito. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakula ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila
at siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. O mga minamahal, napakabuti ng ating Panginoon na ayaw niyang manatili na tayo'y nangamatay. Siya ay mayroong panukala, isang araw sinasabi ng Panginoon, tatapusin niya ang pandemya. Tatapusin niya ang kasalanan. Tatapusin niya ang kahirapan, ang mga kamatayan, ang pagluha at ang pagtangis ay kanya nang aalisin at siya'y tatahang kasama natin magpasa walang hanggan. At kapag kain niyo pong binasa dito sa Apokalipsis 22, 1 at 2 ay ganito po ang sinasabi. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. So napakaliwanag po ang sinasabi na doon sa kahariang inihahanda ng Diyos, naroon ang tubig ng buhay. Naroon din ang punong kahoy ng buhay. At naroon din yung punong kahoy na ang kanyang dahon ay pangpagaling sa lahat ng mga bansa. O pagkaganda-ganda ng panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, dahilan sa pagsuway sa pagkain, pumasok ang pandemya. At dahilan pa rin sa paulit-ulit na paglalabag sa kautusan ng Diyos tungkol sa pagkain, nagkakaroon ng pandemya. Ang wika ng mga scientist, black rat, dromedary camel, bat, pangolin, avian, swine, and chimpanzee. Ito yung mga hayop na nagdadala ng mga viruses sa atin, na nagdadala ng iba't ibang uri ng pandemya. Subalit ang talatang ito nagpapahayag rin na ang pagsunod at tamang pagkain pa rin ang panlaban natin sa pandemya. Prutas at gulay, malinis na tubig. Kaya ang sabi ng Panginoon patungkol doon sa mga marumi, huwag kayong humipo sa anumang marumi at mga nakakahawa, sapagkat ayaw ng ating Panginoon na ang sino man sa atin ay namamatay, ayaw niya na tayo ay napapandemya. Alam po ninyo, kapag binasa ninyo sa Awit 103, 2-5, ganito ang kanyang sinasabi, mga minamahal. Ang wika, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay, anupat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. O mga minamahal, napakaliwanag po muli ng sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, siya yung nagpapatawad. Siya yung nagpapagaling. Siya yung tumutubos ng ating buhay maging sa hukay. Ibig sabihin, bagamat tayo'y mamatay, tutubusin pa rin tayo ng ating Panginoon. At ang wika, siya ang nagbibigay sa atin ng habag at tapat na pagmamahal o pagkabuti-buti ng ating Panginoon. Ika'y kanyang minamahal, ika'y kanyang iniibig. Ayaw niya na ika'y napapandemya. Ayaw niya na ika'y nagkakasakit. At ang sabi riyan, siya ang bumubusog sa iyo ng mabuting bagay. Ang Diyos kapag ka nagturo ng ating pagkain,
Yung tayo'y mabubusog, subalit hindi lang mabubusog, kung hindi yung mabuting bagay. Ibig sabihin, yung tayo ay magiging malusog. Yung tayo ay may ingatan upang tayo ay huwag mapahamak, lalo tigit huwag tayong mapandemya. Alam po ninyo, ang pandemya nagpapaalaala na may Diyos na nagmamahal, pumapatnubay, nagpapagaling, bumubusog sa atin ng lahat ng mabubuting bagay. Subalit ang pandemya, nagpapaalaala rin sa atin na mayroong isang kaaway nagtuturo ng mali upang tayo ay mamatay. Kaya kaibigan, piliin mong sundin ang ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, masakit ito, subalit ito ang katotohanan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:44, ganito po ang kanyang sinasabi. Juan 8:44, kayo'y mula sa inyong amang diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So mga minamahal, napakaliwanag na ang wika. Ang problema sa atin, ang sinusunod natin, ang wika ng Panginoon ay ang inyong amang diablo. Sapagkat ang diablo, siya yung mamamatay tao. At nagagawa niya ito pagturo sa atin na labagin natin ang kautusan ng Diyos, ang mga tagubili ng Diyos. At ang problema, kapag tayo'y nagkasakit, sinasabi natin, "Oh Panginoon, bakit mo ako binigyan ng sakit na ito?" Yayamang ang ating sinusunod ay ang diablo. Balit alam po ba ninyo, ang sabi ng Panginoon sa 1:10, nais kong basahin dito, 1:10, ano ang sabi ng Panginoon? Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Napakaliwanag mga minamahal, mayroong magnanakaw, mayroong kaaway na siya ang pumapatay, siya ang pumupuksa. Subalit ang Panginoon, siya ang nagbibigay ng buhay ng may kasaganaan nito. Kaya mga minamahal, kapag ating sinunod ang ating Panginoon, makatitiyak ka, magkakaroon ka ng mabuting kabuhayan. Magkakaroon ka ng kasaganaan ng buhay. Datapwat kapag hindi natin siya nakilala at ang sinunod natin yung gusto ng diablo, ika'y mananakawan, ikaw ay mapapatay, at ang iyong lahi ay kanyang mapupuksa. Yan po ang gawain ng diablo. Subalit ang gawain po ng ating Panginoon, tayo ay bigyan niya ng buhay. Kaya lang, wala siyang magagawa kung hindi natin siya susundin. Wala siyang magagawa kung hindi natin siya pananampalatayanan. Wala siyang magagawa kung hindi natin siya tatanggapin bilang ating Panginoon. Maaaring sinasabi natin, wala tayong ibang Panginoon. Subalit, siya ba ang ating sinusunod? O mga minamahal, nais ng Panginoon na tayo ay pagkalooban ng buhay at ng kasaganaan dito. Ang sabi nga ni San Pablo dito sa Roma 6:15 at 16 ay ganito. Ano nga, magkakasala ba tayo dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. O mga minamahal, kapag tayo po ay
sumunod roon sa kasalanan, yan ay tungo sa kamatayan. Napakaliwanag po ng sinasabi ng Panginoon. Sa madaling salita, sinasabi po ng Panginoon sa atin, ayaw kong ikay napapahamak. Sumunod ka sa akin, tanggapin mo ako, paniwalaan mo ang aking sinasabi, sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos, nagmamahal sa iyo, at wala akong ibang ninanais kung hindi magkaroon ka ng buhay at ng kasaganan nito. Ibig po ni Kristo, tayo ay ligtas sa mga pandemya. Ibig ni Satanas, tayo ay mapandemya. Sumunod ka kay Kristo, maliligtas ka. Sumunod ka kay Satanas, pandemya ka. Alin ang pipiliin mo, kaibigan ko? Maaari po bang i-comment ninyo ang inyong kapasyahan dyan sa inyong chat room? Sabihin po ninyo kung nais po ninyong sundin ang Panginoon. Alam po ninyo, napakabuti kung ating panampalatayanan ang sundin ang ating Panginoon sapagkat wala po siyang ibang iniisip kung hindi ang ating kaligtasan, ang ating kabutihan. Napakaliwanag po yan dito sa Biblia. Kaya kapag ating tinanggap siya, sinunod natin siya, mga minamahal, mabuting buhay ang kanyang ipagkakaloob sa atin. Subalit tatandaan natin, mayroong kaaway. At ang kaaway na ito, walang ibang nais kung hindi ikay ipahamak. Ako'y ipahamak. Tayong lahat ay ipahamak. Subalit wala siyang magagawa laban sa atin kung tayo ay nasa Panginoon. Subalit kung hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon, wala rin ang Panginoong magagawa para sa atin. Kahit ilang ulit kang manalangin, kahit magasgas ang iyong tuhod sa kapapanalangin kada dasal, kapag hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, kapahamakan at kapahamakan ang iyong kapupuntahan. Datapwat gaano man tayo kahina, gaano man tayo kapulubi, gaano man kababa ang ating pinag-aralan, kapag tayo'y nagtiwala sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, tayo'y kanyang pagkakalooban ng buhay at ng kasaganaan nito. Minamahal, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Bukas po ng gabi, ang ating pag-aaralan ay 3 lunas sa pandemya. Ano itong 3 lunas na ito? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya huwag po kayong mawawala. Bukas ng gabi, tayo'y sama-sama muling mag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat itong salita ng Diyos, ito ang tunay na scientific na katotohanan at kailanman hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y muling lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat, pinupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos. Ang ibig mo ay buhay na masagana para sa amin. Datapwat salamat sapagkat ipinahayag mo rin, mayroong isang kaaway na gumagawa ng lahat ng paraan upang kami manakawan, upang kami mapatay, upang kami mapuksa. Subalit nagpapasalamat kami, hindi mo ibig na kami makaranas ng lahat ng ito. Ibig mo kaming iligtas, ibig mo kaming mapaayos. Tulungan lang nawa kami ng banal na Espiritu na magtiwala ng lubusan sa iyong pag-ibig, sa iyong mga salita na ito'y aming sundan ng aming buong puso at ng aming buong kaluluwa, maranasan namin ang tunay na buhay na walang hanggan at kasaganaan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So buhay ng mga minamahal, huwag po kayong mawala bukas ng gabi, 3 lunas sa pandemya. Lalo na yung pinaka-masapaminsalang pandemya na walang iba kung hindi ang kasalanan. Paano ito lulunasan? Maaari ba nating kamtan yung buhay na walang hanggan? Huwag po kayong mawala bukas ng gabi. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.